Hindi ako magtatanong sa inyo. Umuwi kayo ngayon. Kunin nyo lang yung mga sinabi ni Allah tungkol sa mga pinagawa ko salita dito. Yung sinabi lang yan. Okay? At i-compare mo sa mga sinabi. So para sa akin, nung nag-explain siya na napakahaba, hanggang ngayon, puro explanation lang yan. Wala yung explanation. Okay? So, magkukonflict ako ngayon na masasabi ko, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kukonflict ko na tinatanggap ko ang mga sahaba, tinatanggap ko ang mga asawa ng Rasulullah bilang mga mabubuting Muslim. Okay? Tinatanggap ko ang mga apo niya. Tinatanggap ko si Ali, lahat ng mga sahaba tinatanggap ko. Na sinaksihan ng Quran na dapat silang tanggap. Okay? Yun yung pangalawa. So, ang aking tatanggap ngayon, inulit ko, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpadala sa kanyang propeta, si Propeta Muhammad, na mayroong dalang gabay, patnubay, at totoong reliyon. At tatapusin ko rin sa pamamagitan ng pagsasabi na sinabi ni Allah, ang reliyon na ito nakumplit sa panahon siya. Hindi ko kinakailangan ng infallible imam na 12. Hindi ko kailangan. Anong kailangan ko? Tanggapin kung ano yung iniwan ng Rasulullah na paraan sa mga sahaba niya. Hindi lang sa pamilya niya, kundi pati sa mga sahaba niya. At naniniwala ako na ang mga sahaba, pinangakuhan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangakuhan sila ng paraiso. Hindi lang ang Ahlul Bayt. Kasama dito ang mga sahaba. At naniniwala ako na ang topic na pinag-uusapan natin dito, hindi furuk, hindi sala, hindi zakat. Ang pinag-uusapan natin dito, salvation. Salvation. Wala ang salvation sa paniniwala sa imam. Na-prove ko sa inyo. Wala ang salvation sa paniniwala sa infallibility ng 12 imam. Kung gusto nyo tingnan, balikan nyo yung pinag-usapan natin kayo. Walang sinabi siya. Anong sabi ni Allah? Sa panahon ba? Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya? Ganito utos niya. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo sumampalataya. Aminu. Ati'u Allah. Una, sundin si Allah. Anong order sa ating mga Muslim? Sundin si Allah. Pangalawa, wa ati'u Rasul. Sundin ang Rasul. Wa ulil amri minkum. Ang mga nabigyan ng authority, ang mga nabigyan ng katungkulan. Well, sa panahon natin, hindi nagsisinungaling ang history. Nasinunod din si Ali, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman. Sinunod niya. Isaac. Sinong magsasabi na historian na hindi niya sinunod? Okay? So, ang ating anong dito, dapat sundin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sundin ang ulil amr. Sundin ang ulil amr. Ang isa pa, na mababasa natin dito, ang sabi niya kanina, na ang dahilan daw ng pagpapadala sa Rasulullah ni Allah, dahil para iparating ang mensahe. Kapag hindi lang na iparating ng Rasulullah ang mensahe, may banta si Allah sa kanya. So, ang tanong, anong mensahe yun? Ang mensahe daw, tungkol kay Ali. Subhanallah, nasan ulit? Nasan sa Quran? Wala kang mababasa na ang mensahe ng Rasulullah ng kaganapan ng Islam ay patungkol kay Ali. Wala. Wala tayong mababasa. So, ito pinatutunayan natin na ang mga claim na ito ay hindi. Benar ya, benar. Benar ya, titikanya. Kabilang sa paniniwalaan natin, at sasabihin din natin, ang mga binabanggit natin dito ay aya tungkol sa Quran. Ang isa sa tinatanggap natin, hindi lang specific na sahaba, hindi lang pamilya ng Rasulullah. Pag sinabi natin pamilya ng Rasulullah, ang problema sa kanila, pag sinabi pamilya ng Rasulullah, si Ali, si Fatima, si Hasan, si Husayn, dalawa, yun lang daw. Hindi. Pag sinabi natin Ahlul Bayt, pamilya ng Rasulullah.
Pag sinabi mo, ana saan habo ila suq ma'a ahli. Ako ay pupunta sa market kasama ang aking ahli. Ano sabi ng ahli? Pamilya, asawa ko. So, ginagalang natin. Kasi bakit ang mga Shia, niyuyurakan nila ang ibang asawa ng Rasulullah, special Shia. Niyuyurakan nila. Out of topic. Okay. Oras ko po ito. Nagkukonclude ako. Okay? So, anong sasabihin natin? Al-khabithatu lil-khabithin. Ang isang marumi ay angkop lamang sa marumi. Wal-khabithun lil-khabithat. Wat-tayyibat lil-tayyibin. Ang malilinis, ang mga dalisay, angkop lamang yan sa mga lalaki o babaeng dalisay. Okay? So, tanong, dalisay ba ang Rasulullah? Dalisay, of course. So, pwede bang iparis sa kanya ang hindi dalisay? Hindi pwede. Si Aisha ba, dalisay? Yes! Kasi bakit sinabi dito na ang dalisay ang angkop sa dalisay? So, kung sino ang niyuyurakan ng pagkatao ng mga sahaba, especially ng Ahlul Bayt ng Rasulullah, kasama ang mga asawa niya, sila yung mga tao hindi pa makakuha ng kaligtasan pagdating ng araw. At pinapagkakataon na rin ito. May oras po ba ako, Mr. Matagal pa. Okay. Matagal pa. Pinatutunayan natin na ang claim nila, ang Ahlul Bayt, yung mga pamilya lang ni Ali, hindi yung totoo. Ang Ahlul Bayt kasama dyan ang Zawjat o Rasul. Okay? Ano sabi ni Allah sa loob ng Quran sa Surah Al-Ahzab, verse 6? An-Nabi awla bil mu'minin min anfusihim. Ang Nabi, mas mahalaga ito sa mga mu'minin sa panahon ng Rasulullah. Higit sa kanilang sarili. Tingnan niyo, pakita niyo ha? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ang kanyang mga asawa lahat-lahat, nanay ng mga mananampalataya. So how come? Nagsasabi kang pinapakilala mong mahal mo Ahlul Bayt, niyuyurakan mo? Dinutumihan mo ang pagkatao ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Oh, come on. Anong klaseng Ahlul Bayt yan? Sandali lang, oras ko ito. Sandali lang, oras ko ito. Ano sabi ni Allah sa loob ng Quran? Ano sabi ni Allah sa loob ng Quran? As-zani la yankihu illa zaniya. Ang isang nangangalon niyang lalaki, nababagay lang yan sa isang mapangalon niyang lalaki. Ibig sabihin, kung mangangalon niya kang lalaki ka, nababagay ka lang sa babaeng gano'n. Wazaniya illa la yankihu illa zaniyan aw mushrik. Sa kalang bagay, sa katulad mong zani o kaysa mushrik. Wazaniya la yankihu illa mushrik. Ibig sabihin, pinatutunayan ng aya na ito, unang-una, ang Rasulullah, ang bahay niya, nilinis. Sama yan na, sabi na kanina eh. Liyubiba'ankum al-rijs. Tinanggal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dumi sa bahay ng Rasulullah. Tanong, kasama ba si Aisha sa tinanggal ng dumi? Yes! Asama siya eh. Dito sa ayang pinatutunayan natin, ang mga asawa ng Rasulullah, including Aisha, nilinis ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sa pinatutunayan natin dito, sa atin, hindi tayo single dimension. Hindi tayo specific, hindi. Ahlul Bayt. Nagmurtad daw ang lahat ng sahaba, sila Hudad daw, sila Salman, di ba? Ang natira na Muslim, sandali, hindi kaya. Very clear ang sinasabi. So, pinag-uusapan natin dito ngayon, kinukumput natin. Dinadala natin sa bilib, sa imama. Na ang imama, yan ang cause kung bakit naghihiwalay tayo. Subukan nilang tanggalin niya sa bilib nila. Bumalik sila sa mainstream. Bumalik na kayo sa mainstream para hindi tayo magkagulo. Hanggat ganyan pang paniniwala nyo, kailanman ang bumba na ito mawawatak. Yes! So, nandito, anong message na gusto natin para sa mga nandito? Okay? Pag-uwi nyo ng bahay, anyway, pinaplag ko na rin ito, no? Ang debate na ito, makikita nyo sa Salang TV. Katabayan nyo sa Salang TV. Makikita nyo ito sa Salang TV. Okay? Makikita nyo lahat ng details. Kung ano man ang nasabi ko dito mali, tingnan nyo. Tingnan nyo rin. I-compare nyo kasi bakit? Ang nasa pakita natin ngayon, dalawang view. Sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon. Umuwi kayo, gamitin yung talino. Gamitin yung talino nyo. Sa atin, may kaida ang din natin, may principle. Nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Hindi tayo dinadaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pag-uwi nyo sa bahay, balikan nyo itong mga sinasabi natin. Tingnan nyo. Pero sa gaya ng akin, wala siyang napatunayan, kundi lahat ngayon ay explain ka lang. 5 minutes. Okay? Hindi yun. Totoo. So, ano
paniniwala pa natin? Ang paniniwala natin dito bilang panghuli, ang paniniwala natin, ang mga kasamahan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi tama ang sinunod nila. Bakit? May nasabi ba sa kanila sundin si Ali? Wala. Kasi kung meron, sila na yung unang sumunod. Kung meron sinabi sa kanila si Allah na si Ali, ang wali natin, di lahat sila, wala nang problema kayo. Kailang wala eh. Walang ka ng utos. Bagkus ang utos sa kanila, tingnan nyo ito, basahin natin. Alam nyo ba sa loob ng Quran? Naghahanap tayo ng tungkol sa imam, wala eh. Imam wala. Ang meron sa loob ng Quran, Suratul Shura. Shura. Alam yung sabihin ng Shura? Consultation. Nagkonsulta ang mga sahaba nun. Tingnan nyo kasi bakit? Kapilang sa prinsipyo ng Islam, dapat mag-consult tayo. So walang iniwan na Rasul, nag-consult ang mga sahaba. Sabi na lang ni Allah SWT, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Surah Al-Shura, verse number 38. Tingnan nyo, ang sabi ni Allah SWT, ang silang mga tumugon sa kanilang Panginoon at nagtatag ng pagdarasal, وَأَمْرُهُمْ شُورَى at ang kanilang affair ay binabatay nila sa consultation. Ang mga sahaba na nag-consult, sino ang magiging amin? Sino ang magiging imam natin? Lahat sila nagkasunod. May imam pala. Yes, bakit malibang tawagan ang namumulo, imam? Kaya lang hindi yung imam na sinasabi mo. Yun. Hindi yung imam na sinasabi mo. Okay. Walang ganun eh. Agreed. Hindi yung pinag-usapan. So, ang mga sahaba, sino ang magiging mamumuno sa atin? Lahat sila nagkasunod, si Abu Bakar. Pagkatapos si Abu Bakar, si Umar, si Ali, hindi tumutol eh. Pagkatapos si Uthman, ano yun? Kung talagang handpick ka ng Diyos, ba't hinayaan mo mawala ang umano? Kung handpick si Ali ng Diyos, ba't hinayaan niya ang napakaraming taon na wala ang mga sahaba ng Rasulullah? Totoo. Mali. So itong claim nila, fake. Hindi ito tayo. So pinatutunayan natin dito, natatapusin natin ang ating talakayan dito na inulit ko, ito ay pagpaparating na bilib. Pagpaparating ng bilib. Nagpapasalamat ako sa kanang organize ko. At gano'n pa man, sa ating patunggali ngayon, ano man ang narinig mo sa akin dito, napaliwas sa pananampalataya mo, ay ito ay paraan para may parating natin sa ating mga tagapagaling. Kung ano yung sinasampalataya na natin. Pero natin sari magkakalaman dito. Okay? Hindi tayo magkakalaman dito, pero nagkakataon lang tayo magkakalaman dito. Okay?